Napapansin mo ba, may mga times na madaming naiisip ang mind mo? Iniisip mo ng paulit-ulit? What if ganito sana ginawa ko? Bakit ko ginawa yun? Ano sana kung iba sinabi ko? Ang hina ko naman, hindi bagay sa akin to. Paano kung biglang lumindol bukas? Ano mangyayari sa akin? May makukuha pa kaya akong sapat na sweldo? May makakain pa kaya kami sa susunod na buwan? Sapat pa kaya to sa susunod na linggo? At kahit gusto mong tumigil, parang hindi mo kaya. So bakit pa tayo nag-overthink? Halimbawa, may nasabi kang mali sa isang conversation. Pag uwi mo, bigla mo na lang siyang maiisip. Parang ang awkward ko kanina. May nasabi kaya akong mali? O kaya, mag-aalala ka naman. Baka hindi na nila ako pansinin sa susunod. Paano kaya kung hindi na nila ako kitain? Tapos, lalong dumadami. Mas lalong lumalala. At patong ng patong. Hanggang sa hindi ka na mapakali. Parang harmless kasi pag-iisip lang naman. Pero sa psychology, may mas malalim na dahilan kung bakit ito nangyayari. Kung tutuusin, normal lang naman ang madaming iniisip. Nagiging masama lang ito kapag lumala at paulit-ulit na ang mga iniisip mo na nakakaapekto na sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Dito na pumapasok ang overthinking. Pakiramdam natin, productive yon. Pero sa totoo lang, hindi ka nito natutulungan gumawa ng action para mabawasan ang mga iniisip mo. May dalawang common na pattern ang overthinking ayon sa madaming pag-aaral sa psychology. Una ay ang rumination. Ito ang negative thinking tungkol sa past, kagaya ng mga regrets at resentments mo sa nangyari dati. At minsan, sa present din, kagaya ng sitwasyon mo ngayon sa relationships, personality, trabaho, pag-aaral, at iba pang may kinalaman sa'yo. Ulit-ulit mong binabalikan ang nangyari at nangyayari. Kapag ito ay sumobra at nagpatuloy, pwede itong magresulta sa malalang lungkot o depression. Sunod naman ay worry. Ito yung pag-iisip o pag-aalala tungkol sa future. Mga what ifs. Parang gusto mong ikontrol ang mangyayari para makaiwas sa problema. Pero kadalasan, lalo ka lang napapagod at wala ka pa ring malinaw na sagot. Kapag masyadong tumatagal ang ganitong pag-iisip, maaari itong magdulot ng pakiramdam ng kaba, tensyon, at pagod, o mas kilala bilang anxiety. Gayun din, kung ikaw ay nakakaramdam ng anxiety, posible itong magdulot ng madaming worry or pag-aalala. Kaya ka nag-overthink dahil sinusubukan ng utak mo na tulungan ka. Gusto kasi nitong iwasan ng problema at ayusin ang mga nangyari at nangyayari sa'yo. Kapag sumusobra, mahirap itong pigilan dahil pakiramdam mo may nagagawa ka para sa sarili mo na para bang may kontrol ka. Pero ang totoo, wala namang nangyayaring progress. So paano mo haharapin ang overthinking? Hindi ito mawawala agad at hindi ito nasusolusyonan ng isang simpleng teknik lang. Pero may mga paraan na makatutulong sa iyo na bawasan ito unti-unti. Number 1. Challenge your thoughts. Kapag napapansin mong umiikot na ang isip mo at madaming pumapasok na unwanted thoughts and worries, subukan mong kalabanin at questionin ang mga ito. Tanungin mo kung reasonable ba sila, kung nakakatulong ba sila sa iyo, at kung may point ba yung mga thoughts at worries na ito.
Simple lang siya pero mahalaga dahil tinutulungan ka nitong humakbang palayo sa thoughts at worries mo at makita sila ng mas malinaw. Number 2, relax with your distractions. Since ang overthinking ay nagdudulot ng tension at mabigat na pakiramdam, kailangan mong mag-relax at i-focus ang attention mo sa mga magandang distractions na makatutulong sa'yo. Pwede kang manood ng mga paborito mong palabas, magbasa, maglaro, gumawa ng ine-enjoy mo activities, lumabas kasama mga kaibigan, at iba pa na nakakapagpagaan ng loob mo. Number 3, move them outside your mind. Minsan, mas lumalala ang overthinking kapag nasa isip lang lahat. Subukan mong isulat through journaling o sabihin ito sa isang taong mapagkakatiwalaan mo. Kapag nailabas mo ang iniisip mo, mas nagiging malinaw kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. At kung ano ang dapat lang tuunan ng pansin. Number 4, be physically active. Madaming established at modern research ang nagsasabi na nakatutulong ang exercise o pag-workout sa pagbabawas ng overthinking. Hindi kailangan na lumampas ka sa 1 oras ng pag-jogging, pagbubuhat, o mga intense na workout. Kahit simpleng paglalakad o paggalaw ng ilang minuto ay sapat na. Number 5, try to be more mindful. Ang pagiging mindful ay base sa mindfulness or meditation. Nakatuon ito sa kung anong meron sa present. Hindi mo naman kailangan maging monk o monghe para gawin ito. Need mo lang maging aware sa sarili mo, sa paligid mo, at sa paghinga mo, sa present moment. Tutulungan ka nitong i-focus ang sarili mo sa present sa pamamagitan ng mga senses mo ng ilang minuto lang. Number 6, seek professional help. Kung sa tingin mo na nagawa mo na lahat ng pwede mong magawa at hadlang pa din sa pang-araw-araw mong pamumuhay ang pag-overthink mo, you might as well consider getting professional help. Hindi agad mawawala ang overthinking, pero makatutulong ang mga ways na ito para unti-unting mabawasan ang kontrol ng mga thoughts at worries mo sa'yo. Tandaan, hindi mo kailangan kontrolin lahat ng iniisip mo at hindi mo kailangan sagutin lahat ng what-ifs mo. Minsan, ang tunay na lakas ay hindi sa pagtangkang solusyonan ng mga ito, kundi sa pagpili kung alin sa mga iniisip mo ang dapat lang bigyan ng pansin. Welcome to Bukas Malay, Reopen Mind. Opening minds and shaping mindsets for tomorrow dahil ang mas magandang kinabukasan ay nagsisimula sa bukas na isipan. If you want to open your mind, learn more about yourself and others, subscribe to our channel. Ang Bukas Malay upang magbahagi ng psychology-based at self-help content na makatutulong sa mga Pilipino na mas maintindihan ng kanilang sarili at ang mga tao sa paligid nila. Naniniwala kami na habang mas nauunawaan natin ang ating isip, mas natututo tayong tanggapin ang ating sarili, harapin ang ating mga problema at mas maging bukas sa pagkatuto. Sa'yo, baka hindi ka naman talaga tamad. May mga araw na alam mong kailangan mong gawin yung task mo, schoolwork, trabaho, at iba pang responsibilities. Pero instead, napupunta ka sa phone mo para mag-scroll, manood, maglaro,